yung pera, di ba? Kaya wala rin kayong mapapala sa akin. Sigurado talaga ako eh. Kilala ako ng taong ito. Naniniwala ako sa kanya eh. Naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Alam ko na meron siyang nalalaman. At naniniwala din ako na may taong nag-utos kay Malu para kunin ang anak ko at ipalit si Tali. Pero sino kaya yun? Hinahanap mo daw ako, emergency? Alam ko na ang totoo. Kayo po talaga ang totoong tatay ko. Anong ibig mong sabihin? Talaga, Dad? DNA test? Magde-deny ka pa talaga? Nagpunta si Belle kanina sa Flower Cafe. So? Ewan ko ba, parang may alam siya. Kahit na kay Rosel ka, kumikilos ako pa ilalim. And I assure you, hindi ka maiitsipwera sa pamilya ni Rosel. Isa lang ang babaeng pinagsisilosan ni Mommy. Ang babaeng naghahanap ng anak niya na kunwari tinutulungan niyo. Siya ba ang nanay ko? Dad, si Tita Rosel ba ang nanay ko? Gusto kong marinig sa bibig ninyo! Sino ba ang nanay ko? Dad! Sino ba ang nanay ko? Rosel! Si Rosel, nanay mo! Siya yung tunay mong ina! Kinuha kita kay Rosel! Di ka niya pinamigay! Kinuha kita! Walang paalam! Nay, okay na ba kayo? Huwag mo na akong alalahanin. Nailabas ko na lahat ng sama ng loob ko. Alam ko po. Pero masakit pa rin, no? Hanggat hindi natin nahahanap yung kapatid mo, may malaking butas dito sa puso ko na walang sino man ang makakapuno nun kundi siya lang. Nararamdaman ko rin po, Nay. Kahit isipin kong buo tayo. May kulang. May wala. Kakambal ko siya. Karugtong na siya ng buhay ko. Kailan kaya matatapos? Tatapos pa kaya yung paghihirap natin? Darating pa kaya yun? Matatapos pa kaya to? Sorry, anak. Sorry. Sorry, anak. Well, All this time, si Tita Rosel pala ang totoo kong nanay. Kaya pala, noon pa, pinaglalapit na kami. Mag-isip ka ng mga magagandang bagay, yung mga masasayang alaala. Para sa ganon, hindi mo masyadong maramdaman yung hapdi. Mas nakakahiya kung hindi mo tatapusin yung laban. At saka, isipin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. Isipin mo yung daddy mo. Ano na lang sasabihin niya kapag nalaman niya na hindi mo tinapos yung laban? Walang masama sa pagiging isang ampon. Kaya dapat, huwag mo ikahiya yun. Ang sakit pa rin na nainiwan nila ako. Sigurado ako, Bel. May mabigat na rason kung bakit ginawa yun ng mga magulang mo. Kilala ko si Bel. Mabait siyang tao. Marunong siyang makisama. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kukonsintihin niya ang kasamaan. Inaagaw niyo ako sa nanay ko. Lahat ng memories ko sa kanya, ang konti, ang ikli. Itinago mo sa akin ng totoo all these years. Years, Dad. Nakonsensya ka na ba? Ever, Dad?
Alam mo nang matagal niyang hinahanap niya ang anak niya. Alam mo yun, Dad. Anak, kung alam mo lang. Araw-araw ko pinapatay ng konsensya ko. Araw-araw ko nagsisisi. Maraming pagkakataon na gusto ko magsabi ng totoo. Kay Rosel, sa'yo. Pero hindi ko magawa. Bakit? Hindi ko magawa. Bakit? Natatakot ako! Alam ko malaki kasalanan ko. Malaki ang kasalanan ko kay Rosel. Pwede niya akong kasuhan ng kidnapping. All these years, akala ko iniwan ko ng nanay ko because I wasn't enough. Akala ko pinamigay niya ako because I was not worth it. That feeling na disposable lang ako. That I am not worth loving. Dala-dala ko yung buong buhay ko, Dad. Alam ko. Tapos, malalaman ko na hindi niya alam na kinuha mo ako. Napakasama mo, Dad. Hindi lang sa akin. Lalo na sa kanya, Dad. Nay, nabalitaan ko pa yung nangyari. And I'm sorry, Nay, kung wala po kayong nahanap. Masakit. Pero hindi ako susuko. Pero, Nay, baka makasama po sa inyo. Sobrang stress na kayo dahil sa mga manlolokong yun. Baka mapahama kayo, Nay. Kaya ko. Lalaban ako. Kakayanin ko para sa kakambal ni Tyrone. Pero, Nay, nandito naman ako. Ako na lang yung mahalin niyo bilang anak niyo, Nay. Willing naman ako gawin lahat, Nay, para mapasaya kayo. Para mapunan yung nawawala. Hanggang ngayon, Dad, wala pa rin siyang alam. Sisingsisi ako sa mga ginawa ko. Tatanggapin ko lahat. Patawarin mo lang ako. Please. Anak, patawarin mo lang ako. Patawarin mo lang ako. Please, anak. Patawarin mo ako. Hindi kita mamatawan. Sige kita mamatawan. Ang laki na kasalanan mo, Dad. Hindi kita mapatawan. Kailangan malaman to ng nanay ko. No, wag pupunta kay Rosel, please. Wag mong paalam kay Rosel. Magugulo tayo, magugulo buhay ko. Maraming madadamay. Please, Belle. Talaga, Dad? Hanggang ngayon, sarili mo pa rin ang iniisip mo? Makukulong ako. Kaya ako ito nagawa dahil mahal kita. Mahal kita, pero makukulong ako. Dad, I'm sorry kung makukulong ka dahil sa kasalanan mo. But you brought this upon yourself. Belle?
Tito Salvio, I'm so disappointed in you. Because you knew all along. You knew all along. Dad, kung magalit man lahat kami sa'yo, I'm sorry but you did this to yourself. And hindi mo na ako mapipigilan. Kailangan na malaman to ni Tita Rosel. Kailangan na malaman to. Kailangan na malaman to. Bel. She deserves to know the truth. Bel! Bel! Tali. Alam mong mahal kita. Napapasaya mo ko. Pero alam mo, mga nanay, pag nawala yung anak nila, parang may malaking bahagi sa puso na hindi kompleto. Kaya kailangan ko mahanap yung anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Wala na tayong magagawa kundi harapin to. The truth is out. Hindi mo na ito mapipigilan. Alam mo, Doc, sigurado ako kakasuhan ako ni Rosel. Nakita ko kanina kung gaano siya kagalit na galit. Well, maybe. Pero, I look at it this way. Magkasama na ngayon ang mag-ina mo. At sa unang pagkakataon, wala na sa balikat mo ang bigat ng kasinungalingan. Salamat, Doc, ha? Whatever happens, pare. Nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi kita idadamay. Lahat aakuin ko. Hindi kita papahamak. Kanina pa ho namin kayo inihintay. Totoo bang nahuli niyo na yung lalaki ng loloko kay Rosel? Opo, ma'am. Siya si Nardo Alfonso. May connection po ba kayo sa kanila? O sa mga kakilala niyo? Wala ho. Hindi ho namin siya kilala. Ano pong sinabi niya sa inyo? Base sa statement, napag-utusan lang daw siya. Eh sino? Sino nag-utos sa kanya? Sino yung walang hiyang taong yun na nag-utos para lokohin ako? Hindi niya rin po kilala. Kinontak lang siya sa cellphone niya at inutusan siyang i-drive yung van patungo sa lugar kung saan kayo nagkita kanina. Hindi ako naniniwala. Ako ang kakausap sa kanya. Hindi ako titigil hanggang di ko nalalaman yung katotohanan. Pupuntahan ko siya! Nay, dito ka muna, Nay. Hindi! Kailangan niyang makulong! Walang kapatawaran yung ginawa niya! Rosel, kakasuhan natin yung Nardong yon. Kaya lang, tauhan din lang siya. Sigurado ako na may tao sa likod ng ginawa niya. At yun ang dapat nating mahuli. Ma'am, patuloy pa rin po ang aming pag-iimbestiga para matukoy kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Dapat lang! Dahil gusto kong makaharap yung taong nagnakaw sa anak ko. Pagbabayarin ko siya sa bawat oras na ninakaw niya sa amin ang anak ko! Hindi ako titigil. Ang dapat sa kanya makulong. Sinira niya ang buhay namin, sisiray ko ang buhay niya! Baka walang iya niya. Baka walang iya niya. Kasi mapapatawad. Mapapatawad ang gumawa nun sa akin.
Bel, anong ginagawa mo dito? Ben, Ben, bakit ka nandito? Tita Rosel, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ano yun? Paano mo ito nagawa, kuya? Alam mo naman na matagal ko ng pangarap na magkaanak. Pero isang nanay naman ang nawalan dahil sa ginawa mo, kuya. Tapos, si Bel. Kawawa naman siya, kuya. Alam ko. Kaya nga kita pinatawag dito eh. Hihingi sana akong pabor sa'yo na ikaw muna bahala sa mga anak ko. Sa kambal. Kay Bel at kay Tyron. Kuya. Bel! Leslie? Kumusta ka? Sorry. Ano nangyari? Nasabi mo na ba sa nanay Rosel mo ang totoo? Happy ako. Happy ako na finally alam ko na kung sino ang totoong nanay ko. Pero bakit ganun? Bakit kailangan may kapalit? Yung dad mo, ano na mangyayari sa kanya? Huwag ka pupunta kay Richard, please. Huwag mo paalam kay Richard. Magugulo tayo, magugulo buhay ko. Maraming madadamay. Please, Ben. Talaga, Dad? Hanggang ngayon, sarili mo pa rin ang iniisip mo? Makukulong ako. Teka. Handa na akong harapin kung anong parusa sa akin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa kulungan. Kaya gusto ko mangako ka sa akin, ha? Huwag mong pababayaan si Tyron, si Bel, kahit na si Rosel. Ikaw na bahala sa kanila. Promise. Promise, kuya. Excuse me. Kuya. Operation lang! Operation lang po! Teka! Sandali! Ano ba? Huwag kang maglala. Handa na akong harapin kung ano man. May nahanap kaming tao. May nagsabi sa amin na dito siya tumutabi. Malamang ako po yung hinahanap ninyo. Chris Almendras. Pero sir, hindi ikaw ang taong hinahanap namin. Ha? Ho? Ano? May warrant of arrest kami kay Mr. Mario Santillan. Ang bihira naman, oh. Kilala ko yung taong yan. Doon yan nakatira next door. Hindi dito. Alam niyo ba pinagagawa ninyo, ha? Pwede ko kayong sampahan ng administrative case sa pinagagawa ninyo. Sige na! Alis na! Pasensya na sir, naiwanan namin kayo. Oo, sige. Pare, akala ko ikaw nang uhulihin nila eh. Ayan, Doc. Kahit na anong mangyari, handa na naman ako eh.
At siguro, ngayon alam na ni Rosel kung ano yung totoo. So, hindi mo pa nasasabi sa nanay Rosel mo ang totoo? Hindi pa. I thought I could. Kasi, nung nandun ako, wala, hindi ko talaga kinaya. Pero di ba, tagal mo nang gustong mamit ang totoo mong nanay? Akala ko ganun lang kadali. Akala ko na kaya ko ilaglag si Dad. Di pala. Then, ano yung gusto mong sabihin? Tita Rosel, alam ko pong mabigat yung pinagdadaanan ninyo. Ramdam ko po yung bigat. Lalo na po sa paghahanap sa anak ninyo. Ang gusto ko pong sabihin, kung may maitutulong man lang ako, kahit konti lang, I want to be there for you. Kahit sa anong paraan. Ben, may alam ka ba? Oo nga, Bel. Ano naman ang kinalaman mo doon? Gusto ko lang pong dumamay. Kung ano man ang pwede kong magawa para sa inyo, Tita Rosel. Para lang mabawasan ko yung sakit na nararamdaman ninyo. Dito lang po ako para sa iyo, Tita Rosel. Salamat. Salamat. Gustong-gusto ko na sabihin ang totoo kay Nanay Rosel. Gusto ko na sabihin niya sa akin ang anak. Tawagin na niya akong anak habang yakap-yakap ko siya. Pero, naisip ko rin si Dad eh. Alam ko na galit ako sa kanya, pero he raised me. Inalagaan niya ako eh. Alam ko na niloko niya ako, but I still love him. At hindi ko siya kayang makitang nakakulong. Bakit naman patawarin siya ng nanay mo? Parang imposible yun eh. Nakita ko ang galit ni Nanay Rosel kanina. Sobra na eh. To the point na parang gusto niyang sirain ang buhay ni Dad. Yung kapalit naman nun, hindi malalaman ni Nanay Rosel mo ang totoo. Mahirap, pero unti-untiin ko. Total, magkakasama naman kami sa trabaho. Ibibigay ko sa kanya yung
pag-aalaga, yung presence, yung pagmamahal, para once na nawala yung pain, baka matutunan na ni nanay magpatawad. So it's true. Dito ka na pala nag-work. I warned you. Not once, but so many times to stay away from my family. Hey, Dali! Hawak ng scanner. Yung blanket na yan. Sino pa ba ang may access sa personal belongings ni Belle? Si Via. Si Via? Ang source ng anonymous messages? Dahil pinaghihigantihan niya.